Magandang buhay sa lahat mga kagri. Welcome back sa ating channel. Sa bagong regular na subscribers. Sa vlog na ito po, pag-usapan natin at pagkumparahin itong native Duko versus native Kita niya malalaki. Umagang umaga tayo nagbablog din, nakailaw pa. Ano, lalaki. Lalaki po niya, no. Ang Duko po ay sobrang lalaki. Parang Davao. At ang pananim niyan dati 35 lang, 3,100 yan. Para siyang kamukha ng Davao ang dahon, ganyan, no. Sa yield po, bibilisan lang natin, ang yield niya hindi naglalayo sa native. Hindi siya nababa ng 40 pesos ang kilo. Ang native po nababa ng 25 pesos. Nagbaba-20 pa yan. Yan ang pinakamababa niya. Pero itong Duko naman, ang nature niya, yan, oh. Minsan buo, ang luwig, minsan po yung bugaw, bulabuaw. Ano, may paras lang sila na reject, ano. Same lang po sila ng nature, ano, pagka nalilindol ay hindi nababagyo, ay hindi po natuloy, ano. Yan, oh. Tingnan nyo. Basta yan ay nakalog nung nona, mula nung nona, 2 beses pa lang bumubunga ang mga lansones. So sa 10 taon 2 beses lang pagka na kalamidad. Parehas lang po silang nature. Pero sa lalaki nito naman, lamang siya sa timbang, no? Buo ang mga kalimitan ng native, ano po. Same lang sila ng peste. Kapag ka po nadali ng fruit fly, yung mga fruit fly na makukulit yan, ay laglagan po yan. Ang kalaban din po niyan ay ano pa, yung pagtawa. Pag init ulan, natawa yan, nabiyak at nanlalaglag. Puntahan natin ito sa Panduko dito. Morning na morning tayo ay nagbablog. Tanggalin na natin ang ilaw. Ayan, oh, umaga na dito. Ang ganda ng sound natin. Hinuga na. Pwede nang pitasin. Kaya tayo vlog na ng vlog. Uy, napahiya siya. Bakit ka napahiya? Nawalan tayo tuloy ng side effect. Yun, ang dami. Lungkos-lungkos mamamatay na yan. Pero ano, mataas po ang survival ng Duko. Ayan, oh. Punta tayo sa native. Hindi pa napipilis ng tatay ko itong native dito. Pinisanon ko na pero mas laguna naman, oh. Ito nyo. Dito po yung aming ubos na ang durian. Malungkot na ang durian. Tingnan nyo ang nature ng native, oh. Yung native po ay mahina sa sakit. Pag nagkasakit ay hindi na nabunga. Yung kaninang binidyo ko, nabunga pa rin kahit may sakit ang ano. Kasi nagbubulok-bulok yun pagka nahihinog na. Same lang sila ng Duko. Ang price nga po niyan ay gano'n, naabot ng 70, 150, 100 din yan sa Manila. Ang Duko po nahaharvest ng alangan, batik-batik pa. Ito, dahil matamis, may tamis na. May panahon lang na naasim, katulad ngayon, sobrang ulan, naasim din. Paras lang sila ng nature. Pero ito, hinaharvest po talaga ng fully ripe. Dahil medyo maasim ito, mataas ang uric acid nito. Yung pinakamataas, isa sa pinakamataas ang uric acid ng native. Ito pa, punta pa natin ito, napakaganda namin Duko din, eh. Kaya po, ang advice ko dyan ay kainin ng after 2 days. Yan, o, kita nyo, lungkos-lungkos ang Duko. Kung ako naman sa inyo, magtatanim na lang ako ng, pero mas recommended ko sa ngayon itong, dahil ang native nga po, ay hindi na nabunga kapag nagkauba na. Ito na revive. Ayo, talaga naman. Hindi ko naman na in love di yan. Ayan, o. So yun, o. Sa bigat niyan ay tiba-tiba ka na. Silent millionaire ka. Kapag may 1 hektarya ka niyan, ano eh. Madalang po ang nasisiro nito. May pa isa-isa. Ang native talang almost 100% zero sa mga tanim. Yun ang advantage niya. At pagkakaiba sa native. Yun lang po, sa isang araw, bibidyo na naman tayo. Bibidyo yan, oh. Same din lang sila ng bisyo. Minsan nagkakabayo. Yun po. Yun lang, paalam, palambing po. Huwag na po sana skip ating mga ads. Dahil po tayo magdadagdag ng maraming mission sa buhay. Kami po ay may marami rin kinagagastusan para sa nanay na nagke-chemotherapy. Yun po, paalam and God bless. Hanggang sa muli nating informative videos. God bless po sa lahat. At dyan po, nagtatapos ang maikli natin vlog. Kung kayo po ay mahilig sa mga itong klaseng upload, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga upcoming videos. Paalam muna po sa ngayon. Bye-bye and God bless.